So, what's up mga tol? At GTV again. At ito, nakikita nyo, nagbabike ako ulit. At meron kasing may nag-comment kasi ulit sa akin na sabi, idol, sabi gano'n. Idol daw ako eh. Sabi ko, kung pwedeng ipasyal mo kami doon sa lugar nyo. Gusto lang namin makita itsura ng Japan, sabi. Ngayon, gagawin natin yan. Yun nga at gagawin ko ngayon. Ngayon, iikot ako dito sa lugar lang sa amin. Malapit lang sa amin. Papakita ko sa inyo kung gaano katahimik dito. Kung gaano ka-boring dito sa Japan. Makikita nyo. Na ganito, napaka-araw. Maganda yung sikat ng araw. Pero makikita nyo, walang tao sa labas. Ayan. Yan, papakita ko sa inyo mga bahay na magaganda rito. Pero tahimik. Makikita nyo kung gaano ka-boring kasi walang tao na walang tao sa labas. Ito. Ayan, oh. Ayan. Ito yung park. Tapos ayan, yung mga sasakyan. Ayan, ayan, walang tao, di ba? Parang tulog lahat ng tao eh. Ayan. Walang tao sa labas. Makita nyo, makakaparada lang yung mga sasakyan nila dyan sa labas. Oh. Di ba? Malaking bahay dito, kaso walang tao. Ayan. Kung sa Pilipinas yan, yung kalye na yan, marami ng bata nagtatakbuhan dyan. Kung mapapansin yung mga to, wala rin dito, hindi rin uso rito yung mga tindahan sa mga bahay. Meron lang dito mga convenience store. Halimbawa, yung mga 7-Eleven, ganun, Family Mart. Wala ritong tindahan na makakabili ka ng suka, toyo, na tingi-tingi. Walang ganun. Wala rin betchin dito. Walang tindahan dito. Wala rin mga utangan dito. Hindi ka pwedeng umutang dito, sariling sikap ka rito. Mauutangan mo lang dito, mga kaibigan mo, mga kakilala mo. Pero sa mga Hapon, nako, hindi uso utang dito. Wala rin Bombay na nagpapautang dito. Ayan, di ba? Tahimik, walang katao-tao. Sa Pilipinas siya, marami na nagtatakbuhan dyan na bata. Marami nang mga nagwawalis dyan sa kalsada. May mga nakatambay dyan na nakahubad. Sa amin, ganun eh. Sa mga kalye na ganyan eh. Tapos may mga aso na tumatay sa mga kalye kung saan-saan. Dito wala oh. Kaganda ng sikat na araw pero wala kang makikita tao sa labas. Diba? Oh. Kaganda ng mga bahay. Ayan, mga sasakyan nasa labas lang. Nakikita nyo? Ayan oh. Kung sa Pilipinas yan, napakaraming tao dyan, napakaingay dyan. May mga nagsisigawan, may mga nagmumurahan pa ng mga kapitbahay mong hindi nagbayad ng utang. Nagtitismisan pa na. Ayan, kahit dito sa mga sa mga ilog dito, ayan ilog dito, malinis. Walang tao. Pero kung sa Pilipinas yan, yung klase ng ganyang ilog, nako, napakaraming batang lumalangoy dyan. Pero dito wala. Dito mga tol, makakita ka lang ng tao rito sa mga sa mga restaurant, sa mga mall, sa mga company, gano'n, sa mga katrabaho mo, doon wala makakita ng tao. Pero kung yung mga dito, yung mga kapitbahay mo, nako, bihirang-bihira mo makikita yun, siguro isang beses lang sa isang buwan. Tsambahan lang din kasi yung mga tao rito, lagi nasa trabaho, kaya doon ka lang makakita ng tao. Saka hindi uso rito yung tambay, walang makikita ng tambay dito. Ito kasi mga tol, sa Japan, bihirang-bihira yung tambay dito. Totoo nga, wala talagang tambay. Kami lang din talaga tambay dito kapag wala kaming pasok, pag walang trabaho. Pero kung makikita mo sa mga kalye dito, kagaya dyan sa mga likutan ko, dyan, wala kang makikitang tambay na nagiinuman dyan. Hindi uso yun dito. Saka wala kang makikita ritong tao na na nagchichismisan na makikita mo dyan sa labas. Yung mga nag-uumpukan dyan, walang ganun dito. Wala ka rin makikitang mga nakatambay dyan na nagliligawan sa labas. Hindi uso dito yun. Puro trabaho dito. Kaya ganun ka-boring dito. Trabaho bahay lang mga tao rito. Kaya pati kami nadadamay din sa mga ganun. Trabaho bahay lang din kami. Kaya nga nagbablog-vlog na lang ako rito. Parang sa ganun ba, nalilibang ako. Saka puro trabaho lang talaga. Yung iba nga dito nagsusuicide pa dahil nga sa puro trabaho lang ginagawa nila araw-araw. Yung iba sobrang stress na. Yung iba nade-depress kasi nga puro nga trabaho. Pero kung halimbawa ako papipiliin, mas pipiliin ng lugar kung saan ako tatanda. Kung dito ba sa Japan o sa Pilipinas, siyempre mas pipiliin ko pa rin siyempre dun sa lupang sinilangan ko, siyempre sa Pilipinas. Kasi unang-una, kahit na maraming masasamang balita ako narinig dyan na nakikita, nababasa, napapanood, mas gusto ko pa yung ganun kaysa dito. Dito ako tatanda sa Japan. Maganda rito, tahimik, saka safe ka rito. Pero
mas gusto ko pa rin dyan sa Pilipinas dahil iba yung galak pag nandiyan ka sa Pilipinas. Kahit naghihirap dyan, okay lang yun, masaya ka. Hindi kagaya rito. Okay lang dito kung kasama mo pamilya mo. Kasi tahimik dito saka ligtas ka. Pero kung papipiliin talaga ako, Pilipinas pa rin ako. Kahit na puro ganun na narinig ko dyan sa Pilipinas na hindi magagandang balita. Mas masaya pa rin dyan. Diyan ka lang makakita ng Paskong walang kasing saya sa Pilipinas. Yung pang kahit na wala kang pera, nako, nakakatuwa pa rin sa Pilipinas. Namimiss ko sa Pilipinas yung mga tunog ng mga walis ting-ting pagka nagwawalis yung, halimbawa, may nagwawalis sa labas, mga ganun narinig ko yun yung mga namimiss ko sa Pilipinas. Saka yung mga yung mga tahol ng aso. Dito wala akong marinig na tahol ng aso dito Saka yung mga tilaok na manok sa madaling araw, yun, wala yun dito. Yun ang mga namimiss ko sa Pilipinas. Kaya siguro pag nauwi ako, siguro mag-i-stay muna ako nung kahit isang taon dyan sa Pilipinas. Magpapasko muna ako dyan kasi pang 5 taon ko na ngayon na hindi magpapasko dyan sa Pilipinas Kaya pag uwi ko dyan, susulitin ko naman yung mga araw na nandyan ako sa Pilipinas bago ko umibang bansa ulit kung sakali man na matatanggap pa ako sa ibang bansa. Kasi medyo na rin ako medyo matanda na rin. Pero pwede pa naman siguro. So ayan mga tol, at kung halimbawa kung kayo naman ang papipiliin kung saan nyo gustong tumira, yung mga taga rito sa Japan, kung saan nyo gustong tumanda, dito ba sa Japan o sa Pilipinas? Comment kayo kung saan nyo mas gustong tumira. Kasi kung ako papipiliin, kung akong tatanungin nyo, mas pipiliin ko pa rin talaga sa Pilipinas na tumira at manirahan hanggang sa pagtanda ko, siyempre sa Pilipinas pa rin. Kasi nakita ko na yung sistema rito sa Japan sa 4 na taong ko rito. Nakita ko na kung paano mamuhay dito. Sobrang boring talaga rito. Masaya lang dito mga tol kapag bagong sahod ka, pag bagong sahod kami, nakapupuntahan namin gusto namin puntahan, nakabibili namin gusto namin, nakakakain kami sa mga masasarap na restaurant. Yun lang maganda rito pag sahod mo lang. Saka pag sahod ka lang talaga sasaya rito. At pagkatapos ng sahod na yun, nung makakain ka, gano'n na naman, isang buwan na naman na puro trabaho. Wala na naman pahinga yun. At kaya kung halimbawang makakapagnegosyo sa Pilipinas, siguro doon na lang din ako mananatili sa Pilipinas at mas gusto ko pa rin doon, mas masaya pa rin sa Pilipinas. Kasama ko pa yung pamilya ko. Kasama ko pa yung mga mahal ko sa buhay. Kaysa dito sa Japan, lagi ka nag-iisa. So kahit sino na mga OFW, mas pipiliin talaga sa Pilipinas na tumira at tumanda, manirahan siyempre. Sa sobrang tahimik dito, yung sobrang hindi naglalaba sa mga tao rito. Yung kapitbahay ko doon sa tapat ng bahay namin doon, sa 4 na taong ko rito, hindi ko pa rin nakikita yung isang kapitbahay namin doon. Akala nga namin wala nakatira doon Gawa nga ng hindi lumalabas ng bahay. Puro siguro trabaho yun. Pero may nakatira naman kasi ginagawa dati yun yung bahay na yun Ni-renovate yung bahay na yun, pero ganun pa man, hindi pa rin namin nakita yung may-ari ng bahay. Kaya talagang kanya-kanyang buhay dito, walang pakailamanan. So ayan, iikot muna tayo sa ibang lugar mga tol. At siguro sasama ko isang kaibigan ko, isang tropa ko rito na para iba-vlog namin ibang lugar pa rito sa lugar namin. Punta kami, maglalakad kami ron. Ayan, susubukan namin tumambay dito kasi wala kami nakikitang tambay dito Tatry naman namin dito sa Japan. Ganun ka-boring dito, kaya ayan, susubukan namin tumambay dito sa kalsada. Ayan sa highway. Tapos mambabato kami ng dadaan na bus. Yung mga gawaing lasing sa atin sa Pilipinas, susubukan namin dito ngayon. Sa atin pagka ganyan matao lalo pag hapon. Dito wala man nakatao-tao sa labas. Kahit dito sa likod ito wala Ito dating apartment ng mga bago namin nakakasama. Ayan, dito sila nag-i-stay kapag bagong dating sila. Habang nag-aaral sila ni Hongo. Ayan. Wala pa rin tao. Ayan. Diba? Mapapansin nyo yung mga bahay nila rito. Walang bakod Meron mong bakod sa gilid lang, parang boundary. Baga hassle pa sa kanila pagka nagano sila nag-gate sila rito Tingnan yung mga sasakyan. Mga nasa labas lang. Hindi nawawala yan. Magaganda ng bahay pero walang mga gate Ang lalaki. Meron kami nakita rito isang puno. Na siya, naglagas na yung mga dahon niya pero nagtataka ako bakit meron mga dahon tapos nagano pa siya humulma pa siya ng bilog para siyang bunga. Pero itong puno na to sakura nagtataka ako bakit merong dahon na naiwan. Kaya papakita ko Yan, nagtataka ako bakit may mga dahon pero bilog. Nagano siya ng bilog. Kung nakakalam, comment kayo
Itong puno na to, sakura to eh. Pero bakit nagkaroon ng dahon na bilog dun? Nag-shape pa siya ng bilog sa taas. Nakapagtaka eh. Parang na siya naging bunga. Ayun, sa gawiro meron din eh. Dito meron din, ayun oh. Yan lang naman ano? Oo, ito lang naman. Pero mga ibang puno naman, wala. Wala ro no. Yan, diba? Mapapansin nyo, sobrang tahimik dito. Maririnig mo lang mga huni ng sasakyan eh. Sa mga huni ng ibon. Ayan, napakatahimik. Ako lang maririnig nyo. Ganito katahimik dito, kaya boring dito sa Japan. Masaya lang dito pag may pera. Wala kang maririnig na sigaw ng tao eh. Ito tahimik masyado. Parang wala kang mga nakatira eh. Yung mga sasakyan nila, mga nasa labas lang. Wala silang pakialam kahit nabasa-basa yan. Mga yan. Sa atin, kagigising mo pa lang eh, mayroon ka na maririnig ng kapitbahay mo nagmumurahan eh. Ang gaganda ng bahay dito. Parang ano eh. Parang sa ibang bansa eh. Ito hindi pa tapos. Ito hindi pa tapos. Yan, danchi yan. Natawag dito yung mga parang sa Pilipinas, parang mga tenement. Napakaraming Pilipino nakatira dyan, mga Nikkei. Apartment ng mga yun, nakikita yung mga pare-pares na gusali din. Natawag nila dyan, danchi. Paglasing ka, maliligaw pa dyan. Paglasing ka, tandaan mo kung saan ka nakatira dyan, kung saan building. Maliligaw ka dyan, pare-pareho. Ayan, hanggang likod, doon, ayan. Kaya dapat alam mo kung anong building yung sa'yo, kung nasa gitna ba o nasa harapan. So, ayun nga mga tol, at nakita nyo naman, bihirang-bihira ka makakakita ng tao sa labas dito. Ganon nga kaboring dito sa Japan. At siguro kung may advantage yung Japan na ano nga, syempre yung mga sinabi ko dati sa vlog ko, yung advantage nila na ano, maganda rito, kung bakit maraming tao may gusto rito dahil sa mga cleanliness, safety. Yun nga lang disadvantage dito, yun nga yung talagang malungkot dito. Malungkot na kanya-kanyang buhay dito sa Japan. Bagay, may mamatay ka dyan, kapitbahay mo mamatay dyan, wala silang pakialam. Yun ang disadvantage dito. Kanya-kanyang buhay, saka sobrang tahimik. Bihirang-bihira yung kapitbahay mo na gano'n dyan, namamasyal sila sa ano nila. Sa mga kapitbahay, nagbibigay ng ulam, gano'n, walang gano'n dito. Kanya-kanya rito. Depende na lang kung halimbawa, pupunta sila, meron silang dalang porsyento. May regalo silang dala, pero yung mga nakagawian din natin dyan sa Pilipinas na ano, magluluto ka, sige, kuha ko rito ng ulam, mga gano'n. Dito walang gano'n. Magaganda ng mga bahay dito. Makikita mo lang dyan sa labas, mga sasakyan lang nila na nakaparada. Pero wala ka na makikita ng tao. Kahit saan kalye, oh, malinis na malinis. Parang ano nga to eh, parang sa Japan, parang ano eh, inabandona na, hindi inabandona, parang abandoned town na ano, abandoned city. Pero hindi naman inabandona, may mga tao naman. Pero kung nakakapagtaka lang, wala kang makikita ng tao sa labas. Ako lang siguro, nag-iikot dito. Ayan oh. Alam na alam niya ng mga nakatira dito, yung mga Pilipino rito. Alam na ganito talaga sitwasyon dito. Walang tao. Ayan o, ganda ng bahay. Diba? Wala kang makikita ng tao dyan o. Nasa loob lahat sila ng mga bahay nila. Kahit dito. Wala yan. Pero makikita nyo, ang linis ng kalye, diba? Oh. Ayan. Laki ng mga bahay. Ito, tingnan nyo naman yung park dito. Wala. Pero sa atin yan, puno ng bata yan. Pero dito wala. Oh, yan. Yung mga park na yan, laruan. Alam bata. Ganda ng bahay, oh. Sunod-sunod. Yan, at malapit na nga pala ako sa apartment namin. Yung mga yan, kapitbahay ko na yan, hindi ko pa nakikita yung mga yan eh. Kahit kailan. Saka to, yan. Ito nga pala yung mga sinasabi kong kapitbahay namin na hanggang ngayon, eh, hindi ko pa nakikita. Katagal-tagal ko na rito, hindi ko pa rin nakikita hanggang ngayon. Yan, yung kapitbahay namin na bahay na yan. Pinaayos na nila yung bahay na yan, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakita may-ari niyan eh.
Ito, gawa siguro ng ano, lagi sa trabaho, kundi man sa business nila. Yan, yung bahay na yan. Hindi ko pa nakikita yung nakatira dyan hanggang ngayon. Saka yung mga yan. Yung banda ron, nakita ko na. Pero hindi ko pa nakakausap. So, ito nga pala yung apartment namin dito. Dito kami nakatira. Ang ganda ng panahon. Yan. Hindi ko pa nakikita yung mga yan. Yung mga nakatira dyan. Papauwi na ako at lahat, hindi ko pa nakikita. Hindi kagaya sa Pilipinas, mga tol, na siguro kahit nasa kabilang barangay, pakilala mo. Magkakilala yung mga tao eh. Dito hindi. Siguro yung mga yan, mga nakatira dyan. Iba-iba kasing lugar din yung iba dyan. Magkakaibang lugar, kaya hindi sila magkakilala rito. Hindi kagaya dyan sa atin sa Pilipinas na siguro kahit nakabilang barangay pa yan, kahit kabilang bayan, may kakilala. Dito hindi. Bihira yung magkakilala. Ang mga kakilala mo lang dito, yung mga kamag-anak mo, sa mga kaibigan mo. Bukod doon, siguro yung mga ano yan, hindi naman magkakilala yung mga yan. Magkakapit bahay lang yan, pero hindi sila magkakilala. Hindi kagaya sa atin dyan na ano, halos lahat kilala natin yung tao, basta kalugar natin. Dito hindi. Ganun ka-boring dito. Na malalaman nyo rin yan pag nakapunta kayo rito. At alam na alam ng mga Pilipino dito yan na ganun na ano, hindi magkakakilala yung mga tao rito gaano. Dahil nga may kanya-kanya silang buhay dito. So yun mga tol, hanggang dito na lang siguro video natin. At dito ko na siguro tatapusin to. At nakita nyo naman siguro yung lugar dito sa Japan kung gaano ka-boring.